Good day, church. It's a blessing to have you right now. And you may be wondering what are the projects our church is currently working on. Don't worry, we'll list them out for you. 1. Project Led Wall. It is our passion to give what is best and excellent to our God. In line with this, Project Love, Excellence, and Make a Difference is gonna provide us with much more versatility in conveying the love God has for us and to aid in building God's kingdom. The goal is for 100 people to contribute 15,000 pesos, and at the moment, there are 39 who have already committed. So if God is touching you and you want to take part, join our Project Led Wall now. 2. Pillar Stones. Our dear pastor has a vision of a fortified city, believing that we will have our own church lot and building. The AIB monthly contribution ranges from 843 pesos to 16,667. However, this could be subjectively changed depending on the desired contribution of the church. Now, if you're keen to get in line with the vision, please don't hesitate to approach us. 3. The Precious Holy Spirit Group. The Holy Spirit is the third person of our beloved God. And with the Precious Holy Spirit book written by our senior pastor, Reverend Bong Villanueva Jr., we'll get a better understanding about him and how he can transform our lives. Grab yourself a copy for only 400 pesos. And if you grab 2 copies, it will be only for 700 pesos. 4. The Holy Spirit Podcast through Facebook Live. We are glad to invite you to join our Holy Spirit Podcast, Mondays at 7 p.m. to 8 p.m. With our podcast host, Reverend Bong Villanueva, we'll get to know more about the Holy Spirit. So if you have questions and want to personally know more about Him, leave a comment. We'll be happy to answer them for you during the live sessions. You can check it out on our Dear Holy Spirit official page or on our senior pastor's Facebook account, Pastor Reverend Bong Villanueva. We appreciate anyone to come and take part in our project. And for further clarifications and queries, please feel free to talk to us after the service. We will be happy to assist. That'll be all for now. Take care and God bless. Anybody ready? Worship the Lord, the King of Kings and the Lord of Lords. Hallelujah. Come on. 1, 2, 3. Yahweh, oh, oh, oh. Yahweh, oh, oh, oh. Yahweh, oh, oh, oh. Let's sing this one more time. Come on. Yahweh, oh, oh, oh. Yahweh, oh, oh, oh. Yahweh, oh, we want to praise you for all the things you've done for us. You shed your blood to take away all our sins and shame. Are you ready to give God the praise? To you be all the glory and the praise. We will shout His name together. Let's shout, yo. Pwede mo ba natin itaas? Yahweh, oh, oh, oh. Yahweh, oh, oh, oh. Yahweh, oh, oh, oh. Oh, oh, Yahweh, oh, oh, oh. Great are you, Yahweh, oh, oh, oh. Yahweh, oh, now, if you believe that you are serving and worshiping a great God, pwede po ba minsan po natin palakpakan ang ating Panginoon? Hallelujah! Yes, welcome po, Tower
people. Kaya pwede po mong pakingitian po yung katabi mo kung mahal mo yan. Ayan. Kung yung nasa likuran mo, pwede pakibati na rin po. Pakiapir, fist bump, yakapin po kung talagang close po kayo. Again, welcome to our church. We are happy na kasama po namin kayo ngayong hapon na ito. And right now, gusto lang po namin i-recognize kung may mga first-timers tayo. Meron po ba? Sino po meron? Ayun, dahil nandito po kayo, may konting gift po kami para sa inyo as a welcome gift po. Sana po ma-enjoy nyo po ang ating service ngayong hapon na ito. Hallelujah! And dahil may mga first-timers po tayo, gusto po rin po namin i-share lahat po ng ating ginagawa sa ating simbahan. Siyempre, hindi po mawawala ang ating Connect Groups. Ayan! Kanina, masaya po kami kasi marami pong nag-join na bago kanina sa Connect Groups natin. Kaya pwede mo pakitignan mo ulit yung katabi mo kung may Connect Groups. Kung wala pa, please, we invite you to come and join any Connect Groups na meron po tayo. Every 1:30 p.m. pa rin po yan dito sa ating simbahan. Kung wala po kayong ginagawa, punta lamang po kayo dito. Aantayin po namin kayo. Meron po para sa mga women. Sino po mga women dito? Meron sa men's. Ayan. Meron po sa young adults. Meron po sa youth empowered. And syempre, meron po sa teens. Yes! Hallelujah! And in connection po sa ating Connect Groups, every Saturday po may Connect Group po ang ating men's. Ayan, naglalaro po sila ng basketball. Ayan, kung gusto nyo pong maki-join ng basketball sa kanila, please approach Pastor Chris later on or yung mga marshals po na nasa labas kanina. Ayan, approachable naman po sila. Amen? Nakangiti silang nag-welcome kanina. Hallelujah. And also, if you have a heart to serve the Lord, to serve here inside the church, open po ang ating mga ministries. Especially po, ayan, ang ating Sunday School. Yan, kung may heart po kayo sa mga bata, sa mga cute na bata na magturo po, open po ang ating Sunday School. Please approach me later on kung gusto nyo po. And also, sa ating outreach, ayan, kapag may heart po kayo sa ating outreach, sa missions, kung kayo po ay isang doktor, ayan, and nurse or may kakilala po kayo, ayan, please approach Pastor Moses later on para sa ating outreach programs. And also, syempre, in connection din po sa outreach, we encourage you to please support our Agkape. Ayan po, in every purchase po ng drinks, mapupunta po yan sa ating missions, sa ating outreach programs. Hallelujah! Sino na pong handa magpuri sa ating Panginoon? Pwede po ba natin bigyan ng malakas na palakpak ang ating great God in this place today? Come on, give Him praise!
the honor, all the praise, all the might, all adoration, praises, worship, blessings be upon you because you deserve it all, God. You deserve it all. Hallelujah. God, forever we will be thankful for what you did for someone like us. What you did on the cross is the best representation of love. And that is unconditional love, God. Something that we don't deserve, yet you gave. Hallelujah. Hallelujah. That's why we praise you, God. That's why we sing praises, songs of praises to you. Hallelujah. Come on, let's worship the Lord. Thank you for the
let's just continue to praise the Lord this afternoon. Come on, let's give our God the best praise. Hallelujah. Let's exalt Him. Lord, it's all about you. It's all about you. You're the center of it all. You're the center of our praises. You're the center of this church. You're the center of our lives, oh Lord. Center of our families. All about you. All about you, Lord. Yes, Lord, it's all about you today. And God, at this very moment, we remember what you have done on the cross. We remember, God, how you died for us, how you took our place, how you bore our shame, how you bore our cross. Kami po ay nagpapasalamat. We know, God, na hindi namin mapapantayan, Panginoon, ng ginawa mo. That's why we're worshiping here, because that's the least thing that we could do is honor you, is to praise you. You're worthy of all. At this very moment, we're gonna take the communion. As we commune, as we take the elements, let's remember what Jesus Christ has done, how He died for our sins. Kung ready na po tayo, pwede po tayong pumila. We can fall in line, and let's get the elements po. For I received from the Lord, which I also passed unto you. The Lord Jesus, on the same night He was betrayed, He took bread, and when He had given thanks, He broke it and said, "This is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me." Let's all partake of the bread. In the same manner, after supper, He took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes." Let's all partake. Can we take this moment to close our eyes? It's between you and God. I think this is a perfect moment also to ask for forgiveness for all the sins that we've done, all the wrongdoings, all our flaws. Let's ask God to cleanse us today, to heal us from all our pain, all our trauma in life. Hallelujah. God, thank you for the cross. Thank you for the nail-pierced hands. We give you glory today. At this moment, sabay-sabay po natin as a church. Together, let's continually do it to declare what God has given in our hearts for our church. Yung vision po na binigay ni Lord para sa atin. Sabay-sabay po natin to ideklara with every voices in the room. Together, let's say, in the Philippines, Jesus Christ is Lord. In Baguio City, Jesus Christ is Lord. In COG Baguio,
Jesus Christ is Lord. In our Vision 3000, Jesus is Lord in my life and my family. Miracle is now. Come on. Come on, let's receive the miracle of the Lord. By His stripes we are healed. Hallelujah. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you now with the many crowns. You reign victorious. High and lifted up. High and lifted up. Jesus, Son of God. The darling of heaven crucified. Worthy is yes, Lord, you're worthy. Worthy is the Lamb. Worthy, worthy is the worthy is the Lamb. Can we sing that line again? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb seated on the throne. We crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up. Jesus, Son of God. The darling of heaven crucified. Worthy is the Lamb. Yes, Lord. Yes, Lord. Worthy is the Lamb. Worship you. Yes, Lord. Father, we thank you for your presence. Holy Spirit, we acknowledge that you are here in this place at this very moment. And God, even in the midst of a storm, we will worship you. Even in the midst of our problems, we will worship you. Even in the midst of our sicknesses, we will worship you. I will praise the Lord at all times, and His praise shall continually be in my mouth. God, we won't stop worshiping you. We won't stop praising you because you deserve it. At this very moment, Lord, as we continue in this service, we continually pray for your anointing. We continually pray for your blessings. That we would leave this room a changed person, a transformed person, a renewed man, O Lord. Man and a woman of God. Someone who's desiring you, O Lord. So let it be, Panginoon. Holy Spirit, do your thing this afternoon. We worship you, we praise you, we give you glory, honor, and praise. In Jesus' name we pray. Amen. And amen. Hallelujah. Sige po, malakas sa palakpak para sa ating Panginoon. And we may be seated po. Pwede po tayong maupo. Isang maulang hapon. Sana hindi po tayo ma-distract. Ano? Focus lang kayo sa kapugian ko dito. Okay lang? Sa kakyutan ko. No? Focus tayo dito. No? And let's be attentive sa word ni Lord. This afternoon, okay lang ba pakibati yung katabi mo saglit ng Merry Christmas? Alright, Merry Christmas. Kasi September na, okay? And actually, hindi lang po Burr months na, alright? Hindi lang po start ng Burr months, kundi this is a special Sunday kasi Baguio Day po.
Alright? So very, very special po ito because we love Baguio. Mahal ba natin yung city natin? Siyempre, mahalin natin. Nandito ka eh. Wala kang choice. Wala kang choice. Alright? We love our city and it's Baguio Day. And again, we're opening. Ino-open na po natin ang Christmas. Actually, kanina, naririnig ko na si Jose Marichan eh. Nakita nyo na ba siya? Nagpaparinig na ba siya? Nagpaparamdam na? Right? It's the start of Burmans and we're excited for what's to come sa church po natin at sa buhay po natin. Right now, let me just continue to share some of our announcements. Ano po ba yung mga ginagawa po natin dito? Una na po, we just want to thank you for all na nag-support, for all our volunteers sa ating Baguio Mission. Alright, sige, palakpakan natin si Lord. Last Saturday po, natapos na nga po yung ating medical mission. So, what did we do? We conducted medical check-ups, may dental check-ups, may optical check-ups rin po during that time. And around 250 people po ang napagsilbihan po natin during that time. So, again, maraming salamat po sa lahat na nag-donate, lahat ng bumili ng agkape. Salamat po. And of course, lahat po na naging volunteer during that time. Again, hindi po yun ang magiging katapusan, kundi yun po ay simula for what's to come at yung gagawin po natin sa ating simbahan. Target po natin is 129 barangays. Magawan po natin ng medical mission. So, hindi ko po alam kung ilang buwan po natin ilang taon po natin gagawin yon, pero tatapusin natin. Amen? Amen? Sorry, hindi ko kayo marinig eh. Alright? Anyway, another project po na ginagawa po natin is of course yung Project LED Wall. Just an update, magkano na po ba yung pera natin for the LED wall? Meron na tayong 464,000. Praise God. Sige po, palakpakan natin si Lord. And malapit na po tayo doon sa 500,000. Gusto po natin maabot yung 500,000 eh. Kasi para hindi lang po LED wall ang mabibili natin, may onting upgrade na rin po sa aircon siguro natin. Ano? Siguro sa ceiling na rin para hindi maingay. No? And of course, yung mga systems po natin doon sa likod. So, again, if you're still being touched by God to give and support this, you can approach us para mabili na po natin yung LED wall. Another thing that we're doing here, of course, is our Project Pillar Stones naman. Ano naman po yan? Sa church po natin, we have a goal. We have a vision to own our own church lot and church building. Na magkaroon po tayo ng sarili po nating simbahan. Okay, hindi na po yero ang bubong para hindi maingay. Amen. Diba? Diba? Gandahan po natin talaga. So again, if you're being touched by God to support our pillar stones, may approach po kami later. And last but not the least announcement po, of course, ito na nga po, na-release na po ng ating senior pastor ang kanyang second book. I call this Second Coming ni Pastor Pong. Dahil second book niya na po ito is entitled Precious Holy Spirit. Yan. So kung mamaya, if you want to support, or if you want to know more about the Holy Spirit, mamaya mag-purchase po tayo. This is worth 400 pesos lang po. Ngayon, kung sasamahan po natin nung first book ni Pastor Bong, yung Dear Holy Spirit, is gonna be 700 pesos na lang. O, di ba? Saan ka pa? Pakisabi sa katabi mo, good deal. Sabi mo, good deal, good deal. Good deal na yun, ano? This is in support also for our hospital ministry. Kasi naniniwala po tayo ng gift po ng Holy Spirit is healing. So, tayo po ay nagdo-donate ng mga libro sa mga patient po sa hospital. So again, if you are being touched by God to support this, please approach us mamaya. At yung mga magaganda po nating ladies ministry, sila po nag-handle nito. And right now, let's hear from the Word of God. I hope you are prepared. Ready na ba tayo? You know, let's be empty. Let's be expectant for what God is going to speak to us today. If you have your Bibles, let's go to Haggai 2, verse 9. It says here, the glory of this latter temple will be greater than the former. Ang sinasabi po ng text na yung magiging future mo is gonna be greater. Yung magiging, this is so good kasi ang temple po ni Lord ang pinag-uusapan po natin dito is the house of God. Ang sinasabi po ni Prophet Haggai that the glory of this latter house shall be greater than the former, says the Lord of hosts. And in this place, I will give peace. Sino po dito gusto ang peace? Amen. We want that, says the Lord of hosts. I want to title my message this afternoon, Build Your Church. Pakisabi, build your church.
build your church. And before we continue, can we just once again close our eyes for a moment? Let's bow down our heads and let's just acknowledge the presence of the Lord in this place. Oh, Holy Spirit, we continue to welcome your presence. God, we worshiped you a while ago as a preparation and to give way for your presence to come. Because we know that whenever our praises go up, your presence comes down. And so God, right here, right now, at this very moment, we're here, we're present because we want to hear a word from you. Despite of the rain, O Lord, we don't control it. Pero ngayon, Panginoon, we ask, O Lord, that you're gonna give us no hindrances, no distractions, O Lord, for your word to be spoken this afternoon. God, we remove everything that's bothering our thoughts, bothering our minds, O Lord. Gusto namin mag-focus sa salita mo lang, Panginoon. No other thing but your word. Holy Spirit, use me as well as I share your word. Your word is very powerful. It's sharper than any double-edged sword. And so may that very word, that powerful word, ma-experience mo sana namin ngayong hapon, Panginoon. Again, maraming salamat, O Lord. Holy Spirit, use me. I'm your instrument today, this afternoon. We thank you, O Lord. We love you. This is all we pray in Jesus' name. Amen and amen. Sige po, minsan pa, palakpakan natin si Lord. Alam niyo po, recently, si NASA, yung National Space Agency po natin, ng buong mundo, may na-discover po sila. Okay, na-discover po nila yung tinatawag po na Raw of Yuki. Ano po yung Raw of Yuki? Hindi po yan Japanese, ha? Hindi po yan takoyaki, o kaya shakoyaki, okay? O teppanyaki, kung ano pa man yung naisip po natin, ano? Pero itong na-discover po nila, ito pong Raw of Yuki, napakaganda. Ano po? Kung mapapansin niyo po, actually, kaya nga kailangan na natin bumili ng LED wall eh. Kasi nasasayang yung ganda eh, no? Ng pictures natin, ano? But anyway, na-discover po to ni NASA. Gamit po yung JWST telescope po nila. Ano po yung JWST telescope? It's the strongest telescope. Kasi naaabot po niya yung millions of light years away. Nakikita niya po at nakukuhanan niya po ng pictures. So ito pong na-discover nila recently na Raw of Yuki, yan po ay 390 light years away. Ano po bang ibig sabihin nun? Na pagka pala naabot po natin yung speed ng light, okay, yung bilis ng ilaw, kung naabot po pala natin yon, kung ganun tayo kabilis mag-travel, it's gonna take 390 years para maabot natin tong Raw of Yuki na to. Ganun po siya kalayo. 390 years. Ganun po siya kalayo. Ganun po ka-extravagant yung na-discover po nila. Di ba? Di ba, Bri? Extravagant eh. Yung mga discover po ng NASA ngayon eh. Ngayon, kapatid, ano ba itong Raw of Yuki na to? They discovered that it is the closest star-forming region sa Earth. Ano po ibig sabihin nun? Na-discover nila na ito pong kaganapan po na ito, it's creating a star. Bumubuo siya ng isang star at hindi lang star. Bumubuo rin po siya ng maraming planeta. Gumagawa po siya ng sarili niyang solar system. Ganon kalupit. Sabi ko may ganon. Right? It's forming as a star. It's forming as a solar system. Alam niyo po ba ang NASA na-discover po nila na ang universe po pala natin ay patuloy at patuloy na nag-e-expand. Lumalaki at lumalaki. Alam niyo po, nung bata po ako, akala ko, ang solar system lang po natin ang nag-e-exist. Okay, yung sun natin, yung Pluto, yung Mercury, di ba? Tapos may Curamed. Anyway, para ma-relax tayo saglit. Naingayan ako sa ulan eh. Anyway, akala ko po yun lang po yung meron sa space. Pero yun pala, napakadami pa po pala. May ibang galaxies pa. At lumalawak po pala yung universe po natin. Now, church, listen to this. The creation of the Lord is continually expanding. Yung mga gawa po ni Lord, He created it to expand, to grow.
Ngayon, this is the challenge for every one of us. Kapatid, kung ikaw ay masterpiece niya, dapat patuloy ka rin nag-i-expand. Dapat patuloy ka rin nag-grow. Amen po ba doon? Sana po, hindi po yung weight natin ang nag-grow. Amen. Tingnan mo yung katabi mo saglit. Sabihin mo, parang mag-diet na tayo. Sabihin mo. Kasi kapatid, look at this. Lahat po ng ginawa ni Lord na creation, it's continually expanding. Especially dapat tayo. Actually, kung isipin nga po natin yung tao lang po, ang technology natin ang nag-a-advance. Tayo po, very, very, growing po tayo lagi. Expanding po tayo lagi. Tayo po ay patuloy at patuloy na nag-i-improve. Alam nyo, wala pa po akong nakitang aso na naging engineer. O kaya aso na naging doktor. Check up po kita ha. Walang ganun no? Yung creation ni Lord, mga animals, at a certain level, they will reach their point. Pero tayo kapatid, the masterpiece ni Lord, dapat patuloy po tayo nag-expand. Amen. Dapat patuloy po tayo nag-grow. Amen. Hindi po pa ganun ha. Hindi pa ganun ha. Pa ganun ha. Amen. Kasi alam niyo po recently, sino po dito ang na-try na mag-diet? Malapit na mag-January. May mga resolution na naman tayo. Ako kasi nung January may resolution ako eh. Sabi ko sa sarili ko, I need to lose 10 kilograms. 10 kilograms talaga. 10 kilos. Kasi para maabot ko yung target weight ko. 10 kilograms. Sabi ko, kailan mabawas? Ngayon, September na. Okay, September na ha. Hulaan nyo, ilan pa pong kailangan ko dun sa target ko. Hulaan nyo, ilang kilos pa. Hulaan nyo. Ilan? 2. May nagsabi 5. Praise God po, 20 kilos na lang. Nadagdagan pa. Nadagdagan pa. Alright? Kasi kapatid, yun nga, ang problema sa atin pag ganun ang expand eh. But I think God is calling us to grow continually. Ano po sabi sa kanyang salita in 2 Corinthians 3:18? Sabi po dito, but we all, with unveiled faces, beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed. Look at that. Into the same image from glory to glory. Kaya kapatid, kung hindi na po tayo nag-grow, baka may problema po sa atin. Pagkagatas pa din kinakain natin, iniinom natin, hindi na tayo kumakain ng meat, baka may problema sa'yo. Baka malnourished ka spiritually. Di ba? Baka underweight tayo spiritually because God has called us to grow from glory to glory, from victory to victory, step by step improvement. And kapatid, yung improvement po na yon is papunta sa image ni Lord. Dapat pala as Christians, nagiging katulad natin si Jesus. And kapatid, yun po yung basis, okay, ng Christian growth. Are you becoming more like Jesus? Are you looking like Jesus? Nagiging kamukha mo ba si Lord? Kuya Moses, nagpahaba akong buhok eh. Pahabang buhok. Di ba? Are you looking like Jesus? Right? Ano po bang ibig sabihin ng looking like Jesus? Kasi kapatid, alam niyo po, lumaki po ako na akala ko ang basis ng growth is yung paramihan ng verses na memorize. Di ba? Nung bata ko, memorize ko lang, John 3:16 eh. So akala ko hindi na ako nag-grow, right? Akala ko po ang basis ng Christianity is perfect attendance sa church. Ito ba? Akala ko po ang basis ng growth as a Christian, nakasuot ng polo, slacks, black shoes. Di ba? Tapos syempre yung buhok mo hindi magagalaw. Kasi may gel. Di ba? May pomade. Di ba? Parang akala ko yun yung basis ng Christian. Akala ko mag-grow ako kasi ganun yung tsura ko. Right? But actually makikita po natin sa Bible na even si Paul, he's encouraging us to pursue the fruit of the Holy Spirit. Ano ba yung fruit of the Holy Spirit? Love, joy, peace. So ang basis pala ng Christianity is kung may love ka. Sino po dito may kaaway? Kung kaaway mo yung katabi mo, sabihin mo, bati na tayo. Okay? Kasi ang utos po ni Lord sa atin, love your enemies, right? So ang basis pala ng Christian growth is pag minamahal mo yung nang-away sa'yo. Minamahal mo yung nang-bash sa'yo. Minamahal mo yung nanloko sa'yo at nanakit sa'yo.
Love your enemies. Ano pa? Di ba? Joy. O, di ba? Kaya nga pansinin nyo kanina, pagpasok nyo, yung mga tatay pa lang sa labas, nakangiti na yan eh. Di ba? Tapos syempre, pagpasok nyo, yung mga ushers dito, nakangiti. Kasi may joy. Because we want to become more and more like Jesus, right? Alam nyo ba si Jesus, when He was here, lagi nakangiti yun eh. Lagi nakangiti. Bakit? Kasi Messiah siya. Messiah. Gets yun na. Messiah siya. Pumalakpak. Dapat may joy sa atin. Papasok tayo sa work, may joy. Praise God, walang pasok bukas. Ano? Pero, masaya lahat. Parang dami estudyante dito. Puro estudyante. Pero kung papansinin po natin, are you joyful in your work? Are you joyful in your ministry? Are you joyful in your house? Kapatid, yun po pala ang basis ng growth. Pagka nakikita or nakikita ng ibang tao si Jesus sa'yo. And so as a church, kapatid, we need to grow. Pakisabi sa katabi mo, mag-grow ka na. Mag-grow ka na. Ang tagal mo na dito, mag-grow ka na. Alright? Yung purpose ni Lord, why He created us, it's to expand. Ngayon kapatid, hindi lang po tayo as Christians. You know what? Even God, si Lord, ang church, ang temple niya, ang house niya is very dear to Him. Ano po bang ibig sabihin nun? Because the house of the Lord is where His presence stays. Kung makikita po natin sa Old Testament, di ba yung churches in the Old Testament were pure gold, were made of different kind of stones. Napakaganda po niya, majestic, extravagant. Ang church po ni Lord. And si Lord, gusto po niya, even His church also should grow. Dapat nag-grow din. And praise God, yung church po natin, makwento ko lang po saglit. Ito na po ang itsura ng church po natin. Yan, di ba? Ang ganda, no? May ilaw, may aircon. Alam niyo po ba yung ilaw natin ngayon? Inaral pa namin yan. Para pagpasok mo, relaxing. Di ba? Hindi ba sakit sa mata? Di ba? Naka-relax ka. Tapos syempre pagpasok mo, may aircon. Di ba? Gana. Ano pong point? Because you see, as a church, when we started, nung pandemic po, before the pandemic, we were already 600 attendees every Sunday. Pero nawala po lahat. Hanggang sa napunta po ng 10 na lang nagsiserve sa church. 10 people serving in church. Kung Moses, growth ba yun? Kapatid, I really think, nung nag-open po kasi tayo nung 2022, we started with 50 people. Actually, yung simbahan nga po natin na ito, napakapangit pa nun eh. Very bare. Wala pong pintura. Wala pa pong kortina, napakaganda. Tingnan niyo yung kortina na yun. Hindi tumatagos yung ilaw. Yung sun, di ba? Ganun kalupit po yung kortina natin eh. But as you continue to look at the church, if you're gonna look at the church, if you're gonna observe it, kapatid, ang layo na po ng pinanggalingan natin. Kung saan po tayo noon. Because I really believe, if the church stops growing, we better close the church. Kung di na po tayo nag-grow, kung di na po tayo nag-improve, kung di na po gumaganda yung tugtugan natin, yung worship natin, hindi na po gumaganda yung simbahan, isara mo na lang. Bakit pa? Right? Buti lang sa COG Baguio, patuloy po na nag-grow. Hindi lang po yung church nag-grow, pati yung tao gumagawa po, tsaka gumaganda. No? Amen? Amen ba? Di ba? Nag-grow din, ano? Because, see, when we continue to build the church of God, when we continue to grow the church of God, ang puso po ni Lord, His heart is being touched when the church is growing. Amen po ba doon? When the church is, kasi kapatid, kung babalik po tayo sa Hagay, ako po, 2 chapters lang po ang Hagay, maganda pag uwi po natin, basahin po natin ito. Kasi si Lord may word po kay Hagay. Hagay was a prophet. Pakisabi, prophet. At this time, there was a king of Judah. Alam naman, kung sa mga hindi po nakakaalam, Israel before was divided into 2 nations. Una na po doon yung Israel and the second was Judah. Okay, si Judah. So sa Judah, the king at this time, or the leader at this time, was Zerubbabel. Yan si Zerubbabel, yan po yung itsura niya. Ganda ng pangalan, no? Pagka mag-aanak kayo, Zerubbabel pangalan nyo, no? Ganda, no? Zerubbabel! Para mahirapan siya magsulat. Ano? So si Hagay, Prophet Hagay, got a word from the Lord for Zerubbabel.
Ano po yung word ni Lord for Zerubbabel? Build my church. Kasi yung church po, yung temple po ni Lord during this time, napakadami na pong napagdaanan. Ilang tao na po sumira, ilang hari na po ang sumira sa church ni Lord. Ilang tao na po ang talagang nag-disrespect sa simbahan ng ating Panginoon. So ang utos po ni Lord kay Prophet Haggai is to rebuild my temple, to rebuild my church. Sabi ni Lord kay Haggai, pakisabi kay Zerubbabel, it's time. It's time to build my church. And kapatid, I really think God has a word for us also today that it's time to build His church. It's time to build the church of God. Amen po ba doon? There's no more time for us to relax. There's no more time for us, to be stagnant. It's time for us to grow the church. Sino pong sasama sa akin? Sino pong sasama sa atin? Amen? Sana sama-sama po tayo. Now, I think the question here is, kay Moses, sige, sama ako dyan to build the church of God. Pero paano nga ako makakaambag? Paano ba ako? How can I help build the church? I think that's the question that we need to answer here. How do we help build the church? Number one, your presence matters. Bakit sabi presence? Kasi may nagtanong po sa akin kay Moses, paano ba ako makakasupport dyan? Alam niyo po, sinagot ko siya, umattend ka lang. Umpo ka lang. No? Sabi po sa Haggai, kung babasahin po natin in Haggai 1, verse 2, chapter 1, verse 2, let's look at this. Thus speaks the Lord of hosts, saying, this people says, the time has not come. The time that the Lord's house should be built. Sinasabi po ng mga tao this time, ayoko muna. Hindi pa oras. Absent muna ako. Hindi muna ako mag-i-engage. Ayoko muna ang pakialaman yung buhay ko. Yun po sinasabi ng mga tao during this time. Palakpan nga natin si Lord saglit kasi wala nang ulan. Yay! Wala lang, out of nowhere lang. Trip po lang. Anyway, sabi po ng mga tao during this time, di pa oras eh. Ayokong mag-involve dyan. Ayokong sumuporta. Ayoko munang tulungan to help build the church. But look at this. See, what I've realized is, paano ko nga ba matutulungan ang simbahan? Kapatid, presensya mo lang. Pasok na. Presensya mo lang. Nakaupo ka lang dyan. Okay? Pasok na. Alam niyo po, we're gonna talk about how presence is very important. May isa po akong nakitang bata, magpo-perform po siya sa theater. Nag-join po siya sa choir, team po nila. At pagpasok po niya, nakasimangot po siya eh. Sumangot siya, din papunta sila sa stage. May hinahanap siya. Hindi niya mahanap, nakasimangot pa rin siya. Pero nung nakita niya po yung nanay niya, nakita niya po yung magulang niya, biglang ngumiti. Di ba? Alam niyo yung parang nung high school kayo, di ba? Dumating si crush. Biglang sasaya buhay mo. Alam niyo, meron akong kakilala. Lalabas kami, no? Dito sa church, lalabas kami. Magkakape kami. Magtatanong muna yun, andun ba si, Tawa ni Jay. Kasama ba si, dyan? Kasi kung di siya kasama, hindi ako pupunta eh. Diba? Kasi importante po yung presensya. Okay? Importante po. Kasi nakita ko po sa bata, nung nakita niya yung nanay niya, napangiti siya agad eh. Tapos grabe yung performance level niya. Di ba? Parang sobrang siya, super hyper siya agad. Kasi yung presensya ng magulang niya nandun. Alam niyo po ba, pag ako po, even me, when I'm preaching here, pag nakikita ko kayo, napapangiti na ako agad eh. Presensya niyo lang. Pasok na. Masaya na ako. Kayo lang. Diba? Makita ko lang kayong, di ba, tumatawa. Nag-ayos, mayroon pa ako nakita dito. Pagpasok niya, naka-makeup pa talaga eh. Di ba? Ganun po ka-importante ang presensya. Alam niyo po, ako po mahilig ako manood ng NBA, basketball. And most of the time, pagka ini-interview po yung mga basketball players, mga star players, tatanungin sila, paano niya nagawa to? Sasabihin nila, hindi, as a team namin to ginawa. Even yung mga bench warmer. Okay, yung mga bangko. Kaya pala bench warmer ang tawag, na-realize ko lang recently, kasi nga, taga-init lang pala ng upuan. Kaya bench warmer. Yun pala yun. Sabi ko, hindi naglaro. Alam niyo, no, high school ako, ganun eh. Ganun ako. Sabi ko nga, nakwento ko po ito kanina, na ako po, pangarap ko mag-PBA noon. Pangarap ko talaga maglaro sa professional basketball. Kaso yung basketball, ayaw ako eh. Kasi yung height ko pa lang talaga hindi pumasok, no? Hindi pasok eh. Pero grabe, no, nag-join po kami sa varsity ng school namin noon. Kasama ako doon, no? Ako po ang pinakamagandang sapatos during that time. Ako pinakamahal.
Talaga, talaga. Pero kapatid, hindi ako maglalaro. Doon lang ako sa bangko. Taga-abot lang ng tubig. Ano kailangan mo, di ba? Di ba? Taga-sigaw lang, di ba? Parang ganyan, no? Taga-cheer lang. You know? Pero actually, as a star player pala, gaya ka nang sabi ko po kanina, may taga-cheer ka lang, nagaganaan na eh. Namomotivate na eh. Ano? Alala ko noon, meron akong crush noon. Nakita ko siya dumating, ginalingan ko eh. Binilisan ko gano'n, no? Because presence matters. Ngayon kapatid, if we're talking about church, how can I help build the church? Kapatid, wag lang po tayong umabsent, nakakatulong na tayo eh. Kahit umulan eh, tutuloy pa din. Alam nyo, kanina lang po may pumasok po si nanay, sabi niya, nahihilo na ako. Sabi niya, kahit nahihilo, umattend pa rin. Di ba? Di ba? Di ba? Parang pa naman natin si Lord for that, right? Because your presence, nakaupo lang po tayo dito, we just come here, it's already helping build the church. Amen po ba doon? Your presence matters. Actually, kung isipin nga po natin, kung present ka nga lang eh. Present ka lang. Kasi meron po yung one time, pumunta po ako sa isang birthday party. Birthday party. Hiyang-hiya ako kasi na-invite po ako, pero wala akong regalo. Pero may dala akong Tupperware. Wala na akong regalo yung Tupperware. Hindi, biro lang. Pero pumunta po ako doon, wala akong regalo, hiyang-hiya ako. Pero pagkalabas ko, kapatid, nagulat ako pa yung may regalo. Binigyan ako. Very generous po yung birthday celebrant. Kami pa yung binigyan ng regalo. No? Nakakain ka na, nagreklamo ka pa, walang ang alat ng Shanghai. May lechon. Di ba? May lechon, no? Di ba? Alam nyo, na-realize ko, sino po dito mahilig sa taba? Mataba. Yung taba ng lechon, di ba? Tinito si Tita Era. Di ba? Alam nyo po ba, good news. Hindi po pala taba ang nagpapa-high blood. Hindi taba. Buto. Kasi meron yung napunta ako isang birthday, pagkarating ko, yung lechon buto na lang, na-high blood talaga ako eh. Na-high blood talaga ako. Pero di ba, pansinin nyo, nung pumunta po ako ng birthday po na yun, ako pa nakatanggap ng regalo. Bakit? Because I was present. I was present during that time. Kaya ako po, nung high school, hindi po ako yung pinakamatalino eh. Gwapo lang. Hindi po ako yung pinakamatalino. Pero, sinisigurado ko na hindi ako absent. Okay? Kasi magugulat ka na lang minsan yung teacher, magbibigay ng bonus yan kasi present ka eh. Magbibigay ng bonus yan. Especially one time, ang daming absent, kalahati ng class. Kami lang yun nandun. Kami naka-receive ng bonus. Di ba? Because when you're present, when you're there, kahit nandun ka lang, kahit nakaupo ka lang kapatid, pati ikaw nakakatanggap ng blessing eh. Pati ikaw nakakatanggap ng healing eh. You know what Joel prophesied? Sabi po ni Lord, I will pour out my spirit on all flesh. Ano po ibig sabihin? No? Lahat daw po ng tao makaka-receive. Even the parents of the household, even the children of the household, ito pa, even your servants will receive the Holy Spirit. Basta present, makakatanggap. There's a story in the Bible, his name was Zacchaeus. Kailan niyo po si Zacchaeus? Kahit kami nun eh. Magkahit kami ni Zacchaeus. Search nyo na lang. No? Anyway, si Zacchaeus, nakita niya po si Jesus. He was coming by to their city. And there was a crowd that surrounded Jesus during that time. So si Zacchaeus, nagtaka siya, ano po meron dito? Ba't ang daming tao? Alam niyo pong ginawa niya? He was present. He made himself available. Ano pong ginawa niya? Umakyat po siya sa puno. At dahil present po siya during that time, siya po yung binago ni Lord. Kaya nga, praise God. Praise God, kapatid, because you're in the right place. You're in the right room because the presence of the Lord is here. At hindi hahayaan ni Lord, kapatid, na lumabas ka dito sa lugar na to like the same person as you were before. He's gonna change you right here. He's gonna heal you right here because you're in the right room. Better is one day in the house of the Lord than 1,000 elsewhere. Right? Better is one day in the house of the Lord kaysa sa La Union Beach. Tama? Doon ang matatanggap natin doon, gastos lang. Gastos. Na minsan, deserve natin yan. Minsan, no? Deserve.
But what am I trying to say? What am I trying to say? You're in the right room. Kaya sana kapatid, maging faithful po tayo sa pagpunta sa kanyang simbahan. Maging faithful po tayo na kahit wala man tayong naambag, yung presensya mo lang, umaten ka lang, nandun ka lang, nagpakita ka lang. I believe there's power in that. Amen po ba? Sige po, palakpan natin si Lord. At sana kapatid, hindi lang ikaw, magdala ka pa. Kasi most of the time, yung church po natin, ganito po itsura eh. Ganito po itsura ng church po natin. Very, very, yan, next slide. Ganito po itsura ng church po natin. Yan, bakante. Actually, kung titignan mo yung katabi mo saglit, may bakante pa upuan eh. Ano? Ibig sabihin, may hindi po present. May hindi po nakaka-receive ng blessing ni Lord. Kaya sana next week, punuin po natin church. Amen po ba doon? Magdala po tayo, mag-invite po tayo. Let's take time to be present. And let's challenge everyone. Let's challenge our friends. Dalhin po natin sila dito. Buti nga sa simbahan po natin, masaya eh. Amen? May steps pa yung, ganun-ganun pa eh. Diba? May steps pa eh, no? Diba? Tsaka yung pastor nagjo-joke, di ba? Yung mga pastor na narinig ko, seryoso masyado eh. Walang joy. Walang joy. Pero praise God. What am I trying to say? Let's continue to invite. Maganda punuin po natin to because there's power when you're present. The second thing that we need to do in order for us to help build the church is number 2, it's participation. Sabi, participation. It says in Haggai 1, verse 9, basahin po natin saglit. You looked for much, sabi ni Lord, but indeed, it came to little. Naghanap ka, pero parang konti lang nahanap mo. And when you brought it home, I blew it away. Nasayang din. Why? Says the Lord of hosts, because of my house that is in ruins. While every one of you runs to his own house. Ano po sinasabi ni Lord? Ang sinasabi po ni Lord dito, kapatid, yung bahay niyo, ang gaganda. Ang gaganda na ng buhay niyo. Pero paano naman yung bahay ko? Paano naman yung temple ko? Parang nakalimutan niyo na. Ano po sabi sa Matthew 6:33, right? Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kapatid, wala pong problema na unahin po natin or gandahan po natin yung buhay natin. Pursue po natin yung career natin. Pursue po natin yung studies natin. Wala pong problema, unahin natin yung bahay natin. But what God is trying to say, hey, huwag mo na makalimutan yung bahay ko. Right? Ang dami mong effort para sa buhay mo, para sa bahay mo. Pero sana naman huwag mo kalimutan yung bahay ko din. Right? So what the verse is trying to tell us here is to also participate in building the church. Let's volunteer. Let's sacrifice. Kaya po, praise God, itong Baguio mission po natin, there were around 70 volunteers, 70 people who volunteered for our Baguio mission. Amen? Palakpan natin si Lord. Almost half of our church po nag-volunteer. Kalahati po ng simbahan po natin nag-volunteer to help finish this. At alam nyo, may nabasa po kasi akong story, may isa pong tumulong po dito. Alam nyo po, during that time is long weekend po kasi yan. Very, very long. Walang pasok ng Friday, Saturday, Sunday, and walang pasok ng Monday. Long weekend. Pero alam niyo po, nag-story po yung isa pong volunteer po natin, sabi po niya, wala munang bakasyon-bakasyon. Kasi gusto kong tumulong sa church. Something like that. I'm paraphrasing. Pero look at that. They were willing to sacrifice. They were willing to participate in building the church. Kasi siguro yung tao po to, hindi po siya na-satisfy na taga-upo lang eh. Hindi po siya na-satisfy na bench warmer lang. Sabi niya, I wanna be involved. I wanna participate. I wanna help build the church. Kaya kahit long weekend, dapat daw magbabakasyon sila, sinacrifice muna eh. See, participation requires sacrifice. It's gonna cost us something. It's gonna cost money. It's gonna cost energy. It's gonna cost time. Kaya ano sabi ko, nung Baguio mission po na yan, alam niyo pong call time po namin during that time, 5 a.m. O, di ba? Hindi po magiging madali. Pero look at this. I think this is the word of God for us today. The greater the sacrifice, the greater the blessing. Amen? The greater the pain, the greater the purpose. Kaya kapatid, sana matuto po tayo, no? Na pagka may pinapagawa ang simbahan, may pinapagawa si Lord sa'yo, participate. Let's sacrifice. It's gonna cost us something. Pero praise God, tingnan niyo po, may promise po si Lord sa atin in Galatians 6 verse 9. Basahin po natin saglit. Galatians 6 verse 9 says, let us not grow weary
in doing good. For in due season, we shall reap a harvest if we do not give up. Kaya sana kapatid, maging faithful po tayo kahit pinapagalitan ka na ng leader mo. Amen. Di ba? Kahit may call time, pag na-late, may bayad pa. Pero maganda po dito sa church, kung napagalitan ka, papakainin ka na lang eh. Parang hindi ka na sumagot eh. Bakit ganito? Right? We should, participate. Ang ganda po sa Acts 2 eh. Kung babalik po natin yung church in Acts 2, this is where the church was birthed. Basahin po natin sila. Ano po yung ginawa po ng mga members po ng church? They sold their possessions and goods and divided them among all as anyone had need. Praise God po ba doon? Na lahat po sila, binenta yung ari-arian nila. Gusto ba natin yun? Sige nga, challenge nga. De, joke lang. What am I trying to say? What I'm trying to say is the whole church participated. Umambag, kapatid. Umambag sa gawain ng Panginoon. It's gonna cost you something. Kaya sana church, pagka may ginagawa po tayo dito, huwag po tayo masatisfy sa presence lang. Sana makipag-participate din tayo. Amen po doon? Mag-volunteer po tayo. Actually, yun nga, in-announce po kanina ni Ate Abby. Ang church po natin, we're in need of Sunday school teachers. So mga teacher po, if you're being led by God to volunteer as a teacher, mamaya makikita niyo po kung gaano ka-cute yung mga bata po natin dito. Actually, lahat nag-volunteer as teacher, nagiging cute din. Nagiging cute din sila eh. And actually, even sa outreach programs po natin, every Saturday po, nag-soft lunch po kami. Ito, i-announce ko na. I-announce ko na po. Every Saturday, 3 p.m., kami po ay nag-i-evangelize. Tinatawag po namin dito ay hayo. Because ayaw po natin na dito lang po nasi-share ang word ni Lord. Gusto rin po natin lumalabas. We've been doing this for 3 weeks now. Every Saturday, nag-i-evangelize po kami, lumalabas po kami. So, if you wanna come, if you wanna volunteer, samahan niyo po kami. Maghayo po tayo, and let's be fishers of men. Amen po ba doon? So, sa outreach po natin, we're in need of volunteers. Alam mo, maganda po talaga nagpa-participate po tayo. Even sa medical missions po natin. Kasi sa medical mission po natin, isang barangay pa lang po nagagawa natin. 129 barangays ang Baguio City. So may 128 pa po tayo. Kung once a year po yun gagawin, 128 years po bago matapos. Ang tagal. Ang tagal. Hindi na ako buhay nun. Di ba? Gusto po natin, we're really targeting every month. Medical mission. Para maabot po natin yung buong Baguio City. So, we're in need of doctors. Kung doctor po kayo, kung di pa po kayo doctor, mag-doctor na lang kayo para volunteer kayo sa simbahan. But again, if you're being led, even nurses, we're looking for volunteers para makapag-participate, makaambag man lang in building the church of God. And praise God, may promise po si Lord sa atin that you're gonna reap a harvest. Amen po ba doon? Palakpakan natin si Lord one more time. Last but not the least, the third thing that we could do to help build the church is through presentation. Ano po yung presentation po na to? Basahin po natin Haggai 1, verse 8. Kung makikita po natin, balik po tayo Haggai 1, verse 8. It says here, go up to the mountains and bring wood and build the temple, that I may take pleasure in it and be glorified. Para mag-glorify daw si Lord. Alam niyo po, meron po akong nakitang traffic enforcer na talagang nagsasign po siyang gano'n, talagang, ewan ko, sino po dito na try na mag-drive, nagda-drive? Marami, Alam niyo po, lagi naririnig ko sa mga taxi driver, traffic, siguro may pulis. May pulis siguro dyan. Ba't ganon? Hindi ko alam ba't ganon. But anyway, nakikita ko po, may traffic enforcer, nagsasign po siya gano'n. Pero habang siya po ay nagtatrabaho, siya po ay sumasayaw. Sumasayaw siyang gumagano siya, Sabi yung gano'n. Sumasayaw siya eh. What's the point? Nung nabigyan po siya ng task, nung nabigyan po siya ng responsibility, binigay niya po yung best niya. Kasi kapatid, whenever we're giving our best, we're glorifying the Lord. Binibigay po natin the best natin, si Lord po ang naitataas. So what's my point? If you're gonna participate, ibigay mo na yung best mo. Itodo mo na. Kung sasayaw ka, itodo mo lang gano'n. Amen. Kung kakanta ka, mag-practice ka. Right?
Kaya nga po yung preaching rin po natin, yung word po natin every Sunday, talagang pinag-preparahan po namin to for a whole week. For the whole week. Kasi, tingnan nyo kung mapapasin, meron po kasi ako naririnig before na yung preacher po, Sunday lang niya matatapos yung preaching niya. Sabi ko, ayoko ng ganun Kasi parang minadali na lang. No? Proud pa siya Buti lang wala dito yun. Wala sa COG yun. Wala dito. No? Kasi tayo sa COG, tinatry po natin mag-prepare. Amen? Tinatry po natin i-present yung the best kay Lord. We want to give God the best. Kaya nga po yung lead wall din po natin Kasi alam niyo po may nagsabi sa akin, hindi ba yung lead wall na yan, baka luho yan? Sabi niya sa akin, ito na nga Sino po dito naka-attend ng concert ng Beanie? Wala. Concert ng BTS. O kaya, Blackpink. Diba? Alam niyo, nakita ko yung Blackpink concert. Grabe, naka-LED wall. May ilaw. Very prepared, very organized. May security, may marshal. Napaka-ayos. Ang ganda ng ticket. May t-shirt pa. Diba? Kapatid, my point is, kung yung mundo, binibigay yung the best para sa tao. Para ma-please yung fans. Okay? Para ma-please tao. Binibigay yung best. Kapatid, ang piniplease po natin, King of Kings, Lord of Lords. He's the God of all gods. He's the highest King of all kings. Kaya dapat, kapatid, kung nag-worship po tayo, nagpa-participate po tayo, we should present the best for the Lord. Amen po ba doon? Gusto po natin, kaya palapahan nga natin worship team natin kanina, di ba? Onti lang yung mali, onti lang. Onti lang naman, may mali. Pero di ba kanina, yung singers nga natin, kahit paus na yan, sasayaw pa yan Yahweh, di ba? Kahit pagod na yan, gaganon-ganon pa yan Right? Because we want to give the best for the Lord. Pansinin niyo po kanina yung mga ushers po natin, naka-makeup pa yan. Hindi ka nagme-makeup yan Sunday lang Para sa inyo lang Right? Because they want to glorify the Lord. Now, that's the question. Sa work mo, nag-glorify ba si Lord? Sa school mo, ito na, yung grades mo, nag-glorify ba si Lord? Yung output mo, yung results mo, nag-glorify ba si Lord? Right? Because what I've learned is whenever we give our best to the Lord, He's glorified. Kaya po presentation ang sinasabi. Because we need to present the best for the Lord. Kaya nga po, short testimony lang po ng church po natin. Yung Baguio Mission, let me just show you Baguio Mission accomplishment. Tayo po ay nag-target po tayo ng 250 people. Tinarget po natin sa medical mission po natin. 250 people, pero praise God, we serve 256 people. Sinobrahan pa. At alam niyo po, meron po ako natanungan na isang doktor po na umattend po sa atin, tumulong din, nag-volunteer din. Alam niyo po yung feedback niya? Sabi niya, itong mission lang na to, ang pinaka-organized na napuntahan ko. Di ba na? Parang, di ba kayo proud? Di ba proud? Di ba? Kasi kapatid, we try to give our best. Because whenever we give our best, we glorify the Lord. Look at this. May 194 souls evangelized. 250 Bibles given. Ganun po tayo ka-extravagant. At ganun po natin gustong ibigay yung best para kay Lord because we want to help build the church. Amen po ba? Sige po, one more time, let's give God the highest praise. Paano tayo makaambag sa ating Panginoon in help building the church? We need to be present. Kung sipon lang naman, baka kaya pa nating pumunta pa rin. Umulan, baka kaya po natin i-pursue pa rin. Wala sa mood, baka kaya po natin maging present. Right? Or baka kung di ka satisfied, baka pwedeng mag-participate din po tayo. You have a gift in singing, you have a gift in dancing, may gift ka sa photography, baka mapag-participate naman tayo. Amen? And whenever we're participating, let's give our best for the Lord. And I'm going to end with this. The reason God spoke to Haggai
para mangusap kay Zerubbabel is because when God saw His church, when God saw His temple, ganito po yung itsura eh. Parang ganito. Magulo. Sira. Full of ruins. Yun po ng word ni Lord eh. It's a ruin. Ang dumi. Ngayon, kapatid, kung titignan po natin spiritually, ano ba yung itsura ng maduming house ni Lord? Ano ba yung itsura ng maduming tao at people ni Lord? Recently, may nakausap po akong isang nag-work po siya sa PSA. May nabasa lang po siya. Okay, na ang young adults po pala ngayon ranges from 27 to 32 years old. Okay? Kasi iniisip natin, ano ba yung ruin? Ano ba yung dumi? Ano ba yung nakikita ni Lord na nasasaktan ang puso niya? Na kailangan natin pagtulungan para maiayos. Recently, may study po na nakita na ang young adults po, ranging from 27 to 32 years old, 80% are HIV positive. 80%. Sipin niyo saglit. We're talking about ruins here. Makikita po natin, marami po kabataan ngayon undergoing depression. Marami po tayo nakikita mga bata ngayon going through anxiety. Ilang percent kaya yun? Marami po tayo nakikita broken families. At yan po yung sinasabi ni Lord, my house full of ruins. Walang tumutulong to help build the church. If we're gonna think about it, I want to show you, there's 129 barangays here in Baguio. Ilang percent rin po kaya ang taong miserable ang buhay dahil wala si Lord? Walang peace, walang joy, walang love. And God is saying, hey, ang ganda na ng buhay niyo. Ang ganda na ng bahay niyo. Paano naman yung bahay ko? God is saying, paano naman yung church? Baka nakalimutan niyo na. And this is my challenge for everyone. This is the challenge of God. Let's build His church. Let's help build the kingdom of the Lord. Let's help advance the church of God. Now, this is the promise of the Lord for us. Ito po yung pinangahawakan ko. In Haggai 2 verse 9, this is our main text. Sabi po ni Lord para sa atin, if we're gonna build the church of God, the glory of this latter house, latter temple, the latter church, future church, shall be greater than the former. Ibig sabihin, kapatid, God is going to do something big. God is going to do something great if we volunteer ourselves. Kung tayo po ay nagtulong-tulungan, He's gonna do greater for us. Can I encourage you to please stand? Pwede ba tayong tumayo saglit? I'm gonna end with this. As this is a story of a missionary. I hope you try to focus to my voice. Maganda po marinig po natin story po na to. It's a story of a missionary who went to a war with a lot of soldiers. Pero hindi po siya doon pumunta para lumaban, makipagbarilan, makipagpatayan. This missionary went there to share the word of the Lord. Yung po ginawa niya. Nag-mission po siya. At kapatid, nung pagka-uwi po nila, sa bahay po nila, itong mga soldiers po na to, may mga sumalubong, mga pamilya nila, magulang nila, sinalubong po yung mga soldiers at niyakap. Tuwang-tuwa. Pauwi na sila, may sumalubong. And kapatid, ito pong missionary na to, nalungkot. This missionary started to ask God, sabi niya, Lord, ginawa ko naman yung best ko para sa'yo. Nag-participate ako. I helped build the church. I was faithful. I was present. I was sacrificing my life for you, oh Lord. Wala man lang nag-welcome sa akin nung pagka-uwi ko. You know what God said to this missionary? Sabi ni Lord sa kanya, anak, hindi pa to ang bahay mo. You're not home yet. Hindi ka pa nakaka-uwi, anak. Wala ka pa sa piling ko. Hayaan mo, anak,
pagka-uwi mo dito, nakita ko lahat ng effort mo. Nakita ko lahat ng hirap mo. Pagka-uwi mo dito, hayaan mo ako naman mag-celebrate sa'yo. See, sometimes there's gonna be times in our life, madi-discourage po tayo, mahirapan po tayo to help build the church. It's gonna cost us. It's gonna cost us a lot. Pero sinasabi ng ating Panginoon, nakikita niya yung efforts po natin. Nakikita niya na naging faithful ka sa tithes mo. Nakita niya na pumunta ka kahit may sakit, kahit mahirap na, kahit malungkot na, kahit puro pain na, pinili mo pa rin pumunta. Nakikita ni Lord ang efforts po natin. And this is the promise of God for us in Haggai 1, verse 13. Let's read it together. Sabi po dito ni Lord at the end of this verse, I am with you. Kasama natin si Lord. Right now, can we just close our eyes? Let's bow our heads. And can you answer this question today? This is a question of the Lord for you. Anak, will you help build my church? For your generation, for your family, for the next generations to come, will you help build my church? Will you help build my church? Yes, Lord. Kapatid, ikaw ba yun? Ikaw ba yung willing? Willing to say yes to the Lord. Lord, I'm here. Lord, I'm here. Come and fill me, Lord. God, I pray that you're going to stir up passion today. You're going to set us on fire for you. Yes, Lord. Set us ablaze. Yes, Lord. I want it, God. I want your fire. More of your power. Yes, Lord. Set me I want to know your fire again. Pour out your spirit on all flesh today. Right here, Lord. Your presence. Fill me, yes, Lord. Fill us with the desire for you, with the hunger for you, oh Lord. Oh, your fire within. Fill us up, fill me up, fill me up. Till I'm overflow. Yes, Lord. Fill me up, till I'm running over. Fill me up, till I'm overflowing, overflowing.
out to the Lord. I am crying out for more. Come and fill me with your fire. Set me ablaze. Set me ablaze. For my generation, God. For my generation, Lord, I am crying out for more. Come and fill me with your fire. Set me ablaze. Set me ablaze. Yes, Lord, that's our prayer today. As we end this message, God, I pray may you ignite the fire within. Every passion right here, God, I pray that you're going to revive us, oh Lord. Every heart's right here. You're going to put in us the hunger and thirst for you, the zeal and the fire and the passion, Lord, to help build your church. And again, God, we thank you for your word this afternoon. May this word be planted in our hearts. At tunay nga, Panginoon, na makaambag kami for the furtherance of your kingdom. Thank you, Lord. May this word continue to empower us, motivate us, and give us life. For the rest of the week, oh Lord, I pray may your hand be upon us. May your covering be with us, oh Lord. We invite your presence, God, in this place. Thank you for your word, oh Lord. At this moment, tayo po ay magbibigay sa ating Panginoon. Now, if you're gonna ask me, Kuya Moses, what's another way for me to participate and help build the church? Kapatid, it's through our giving. Through our tithes and our offering. Kapatid, hindi na po natin maiiwasan yung blessing ni Lord pag tayo ay nagbigay. That's automatic. Promise po ni Lord John is more blessed to give than to receive. But today, I'm gonna challenge you. Kapatid, hindi po sana yun po maging motive natin. I'm gonna give para ma-bless. Sana hindi po yun. No, I'm gonna give because I wanna help build the church. Yung offering po natin, napupunta po yun sa rent po natin, sa improvement ng church. Nasa tamang lugar po napupuntahan ang tithes and offering po natin. So sana, I'm gonna challenge you today. I know you decided an amount. Let me challenge you to give more, above and beyond what you've decided. Kung ikaw yun, kapatid, alam mo na usap si Lord sa'yo, I'm challenging you to help build the church today through our tithes and our offering. So ngayon, kapatid, okay lang po ba? If we're ready, can we just raise up our hands? Taas po natin ating mga kamay. Everyone in the room, taas po natin ang ating mga kamay. Let's receive the blessing of the Lord. May the Lord bless you and may the Lord keep you. May the Lord turn His face towards you. May the Lord be gracious to you. May the Lord make His face shine on each and every one of you. May the Lord give you peace. The peace which transcends all understanding. The peace that will guard our heart and our mind in Christ Jesus. Let me just declare this to everyone that we will love the Lord our God with all our heart, with all our soul, with all our mind, and with all our strength. And that we will love our neighbors as we love ourselves. Surely goodness and mercy will follow us all the days of our lives. And we will dwell in the house of the Lord forever. With long life, you're going to satisfy us and show us your salvation. God, as we give today, may you throw open the floodgates of heaven, pour out so much blessings that we will not have enough room to receive it. A good measure, pressed down, shaken together, and running over blessings from you, Lord. Today, we receive this as we declare it. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen and amen.